Guys, ayan. Hello, Passer. Ang alaga naming si Passer, gawin naming fattening. Kumakain siya, ginawa na siya sarili niyang bahay, tapos nilagyan siya ng tahop ng palay, hammered, asin, molasses. Yun yung pinapakain sa kanya. Nilalagayan ng tubig at mga napier. Pinaanli feeding siya, gawang subukan talaga namin kung gaano talaga siya kalaki. Dahil Brahman po yung lahi niya, so need niya talagang malaking malaki talaga siya, as in sobrang laki niya. Hindi ko lang alam kung ilang kilos na siya, pero 2.5 years old pa lang siya, bata pa talaga siya, as in. So subukan namin ikulong siya, tapos ipa-unli siya, unli feeding siya kung hanggang gaano siya kalaki. So yan ang lahi talaga ng Brahman. High quality talaga siya. So pinaghandaan namin yung pagkain niya. Nagtanim ako ng mga napier, bumili ako sa online. Bumili ako ng mga napier para lang sa similya, para sa kanya, para i-unli feeding siya. And then nagpapagawa din ako ng mga bahay ng mga manukan. Yun, para sa mga alaga ko. Ito naman yung mga alaga ko, mga pato. Ang cute, dati ang liliit lang nila, no? So ayan, pinapakain namin siya. Nagtatanim kami ng mga mais para sa kanila. Lahat ginagawa talaga namin para sa aming mga alaga, kasi ang dami ko talagang alaga. Iba-iba, lahat nata ng alaga na sa akin, na kumpleto na lang ako. Siguro kabayo na lang ang wala sa akin. So ang hilig ko talagang magkaroon ng sariling alaga dun sa probinsya namin. Ayan sila, ang cute, ang liliit. Dati hindi sila masyadong ginagawa na talaga namin para sa kanila, na mas mabilis ang paglaki nila. Ayan na si Passer, sobrang laki niya talaga ni Passer, no? Hindi lang namamalayan, sobrang laki niya talaga. So kami, ang ginagawa namin, tinatabas yung napier, tapos itatanim naman para sa similya, tapos ang talbos niya, yun ang pinapakain namin sa mga alaga kay Passer. Ang lahi ni Passer is Brahman. So pambihirang high quality talaga siya, kahit saan sobrang mahal niya, pero nakayanan talaga, pinag-ipunan ko talaga noon, kasi ako interesado talaga ako bumili ng mga alaga. Yung mamamahalin talaga ang pinamimili ko, hindi kasi ako namimili ng native. Yung iba marami silang alaga pero native, ako kasi high quality hybrid talaga ang pinipili ko. So ako namimili ako ng mga napier sa online, and then itatanim ko, kinukuhanan ko ng semilya, tapos pag nakuha ko na yung semilya, yun ang pinapakain ko kay Passer. So medyo marami-rami na rin siya. Thanks God naman, kasi maya-maya umuulan, minsan hindi, parang dinidiligan niya lang yung napier, pero okay na yun. Importante, ang halaga is nabubuhay naman. So may pagkuhanan ako ng pagkain sa kanila. So sobrang malaki, medyo malaki-laki yung area, lalo na dun sa kabila. And then papagawa niya ako ng mga bahay, ng mga manok. Kasi ang dami ko talagang manok sa ngayon, halos lahat na nag-itlogan, nagbutuhan, sisil na. So ang dami ko rin mga bookings sa mga alaga. Ay nako, sobrang bilis lang ng panahon. Kailan lang, last year, nag-ipon ako ng mga puhunan. Ngayon, paunti-unti, dumadami na padami, hanggang sa matupad na talaga ako yung expectation ko, na makuha ko yung gusto ko. Ang laki ng baka, no? As in, ang laki talaga ni Passer siya ngayon. 2.5 years old pa lang siya. So ang area ko is medyo malaki. Maganda talaga ang area pag malaki. Gawa nga yan talaga sinasadya namin dati, na palakihan yung area. Ayan, itong alaga kong gansa, yan lahat po siya ay babae. 11 ang babae, isa ang lalaki.
Ayan, ang daming manok, gansa. So, lahat po sila nangingitlog. Ang pito yata ngayon naglilimlim. So, pera na. Ayan, pera na. Makakapera na naman tayo sa gansa. So, yung isang inahin, nagbuto na rin si Mahal. Yan yung, kaya siya mahal kasi nga sa pagbigay ko sa partner ko. Ayan naman ang baboy Ramo. O, di ba may baboy din kami. 6 na piraso yung anak niya. Sobrang laki. Yes. Baboy na native siya na may lahi siya na Ramo. Ganon. Baboy native na may lahing baboy Ramo. So, ang cute. So, ang bilis lang ng panahon, as in, sa totoo lang, napakabilis lang talaga ng panahon nila. Nagtatanim din kami sa mga punuan ng saging, niyog. Ayan, yun yung mga project na ginagawa namin. Lahat ng area. Dahil sa pagdating ng tamang panahon ay kailangan na talaga namin na ililipat yung mga bakahan. Ito kasi ang area na to is bakahan. So, ang paligid nito, nagtanim kami ng niyog, puno ng saging para sa sunod hindi masyadong maiinitan. Ganon. Oh, eka nga, pag may alaga, may biyaya. So, ito guys, mansari namin ng partner ko. Ayan, tingnan nyo, nagkatay siya. O, di ba, lechon sila. Ganun lang ang kagandahan kasi nga, halimbawa, pag may party, may okasyon, anytime ka talaga makakakatay ka sa mga alaga mo. So, manghuli ka lang talaga kasi ang dami-daming alaga, as in, madami talaga yung alaga. Hindi ko inaasahan talaga doon na dati pinapangarap ko lang, and then ngayon hindi mo alam, makikita mo na lang na bigla na lang siya na sa loob ng isang taon nag-boom talaga siya na sobrang dami talaga nila. Isipin mo yun, halos nag times 3 yung mga alaga. Ganun siya kadami, as in, ganun siya karami na dami. Tingnan niyo naman ito, yung alaga kong si Passer. Kung saan naman si Passer, doon naman yan si Alas. Si Alas ay ang aso namin. Kumakain siya ng feeds. Kung ano ibinibigay sa mga alaga ko, ganun din, kumakain din siya. Kahit, di ba ang aso, first time ko talaga makita nga ang aso, kumakain din pala ng pagkain ng mga baka. Pero yung mga baka ko, okay naman. Nakipag-share naman siya, hindi naman siya masyadong maselan. Yun nga lang, sobrang laki niya talaga, as in. Grabe yung katawan niya ba. Sobrang laki niya talaga. Ito naman sinasabi ko sa inyo, lahat ng alaga na sa akin na kompleto na ako. Kabayo niya lang lahat ang wala sa akin. Ito, lahat ng alaga ko, ganito sila kadami, as in. Sobrang dami na talaga nila. So, ayan. Minsan iniisip mo, paano sa kadami nila, no? Makakaya nyo kayang pinansin? Yes. Kinakaya. Pinipili kong pinansin. May budget silang lahat. Kailangan budgetan yung mga financing paghandaan. Kasi nga, sa dami pa naman nila, as in. So, kailangan mo talagang, dapat may budget ka talaga para sa mga alaga. Para sa mga vitamins, feeds. Pero kami, mixing din kami. May mga alternative din kami na binibigay na pagkain para hindi masyadong magastos. Ganun. Tapos minsan may mga prutas. Ayan, sobrang dami. Sobrang dami nilang, i-financing sa kanila. Pero minsan, pag nag-ani naman, binibinta ko naman lahat, malaki naman ang kita. Hindi ko pa naman naranasan ng failure. Ito naman yung area namin kung saan tinatanim ba ng mais. Dito kami nagtatanim ng mais. Yung sako-sako, mais po yan. Galing po yan sa kabilang area. Doon kami banda nagtatanim. Sa kabilang area. Lahat
Tinatanim na namin lahat talaga as in. Tapos yung area namin, nilalagyan namin ng bakod, gawa nga para hindi makakapasok ang kahit anong hayop sa area namin kasi ang dami naming mga alaga. So, in case nga may baka natakot kami sa yung sa mga aso ba, baka makapasok tapos makakagat sila sa mga alaga. Delikado talaga sila masyado. So, ayan. Ito yung bagong na-feed na tinatanim namin. Lahat pinagkakalat gawa para na padami para makuha na ng similya. Ganon. Ganon yung ginagawa namin lahat. Kailangan talaga namin para sa mga alaga. Kasi ang dami pa talagang alaga namin guys. As in. Itong area na to, ito naman dito namin nilalagay yung mga sisiw ng pato. May alaga kaming sisiw na pato. Ito, ang liliit, ang cute. 14 pieces ata sila o 15 pieces. Yan. Gusto nila yan sa tubig sila. Every time kumakain, umaakyat sila. Pero pag gusto naman nila maliligo, nandyan lang sila. Ang cute, di ba? Sobrang cute. Pero itong tubig na to, na area na to, malilinis naman to dito. Nung panahon lang nga lang, masyadong punong-puno na ang ang area sa tubig. Kaya gawa ng pag may tubig, nagtatalapon na lang. Ganon. So, ngayon, mababa. So, kailangan ko na. Ito, guys. So, yung mga alaga ko, mga pabo. Sobrang yung dami. Nakaka-amaze silang tingnan as in. Kasi gawa ng, alam mo yung pagod na pagod ka. Pero pag once nakita mo yung mga alaga mo, lahat na ang pagod mo, matatanggal niya. Hindi mo na takbo sa isip mo nga, nakakapagod pala. Sila lang yung lakas mo. Kahit makanood ka lang ng video, lahat ng pagod mo, matatanggal na. Ganun talaga kasi ako, may sentimental value lahat ng aking mga alaga.